Hello, good ulit. So, meron tayo ditong bagong aparato. Yung bagong meron tayo dito car scanner. So pwede pala yung Rosie Carusa. Ah, meron siyang ODB interface. ODB 2 specifically. Nabili ko lang siya sa Shopee siguro around kasama dun sa kung saan ako bumili ng auxiliary fan. So nakita ko na may car scanner, ODB2 scanner. Ito yung Bluetooth or Wi-Fi. So ayan. So hinihintay ko lang dyan mag 80 degrees para umikot yung fan. Naikabit ko na pala yung fan dyan, yung spiral. So hinihintay ko lang mag 80 degrees para umikot. So nakikita nyo dyan yung RPM saka yung coolant temperature ayan sa baba. Yung RPM naman is nasa taas. So medyo nga yung idle dyan. Pitik-pitik yung kanyang idle. Isa na po 16, 14, 15, 16. Ayan. Pero goods pa yan. Ganda pa yung menu. Hintayin ko lang yung yung temperature pumalo na 80 tapos iikot yung kung iikot yung fan. Iwan ko lang kung ikot yun. Pero yun kasi maliit yung camera. So, nasa tayo. Patutok tayo sa likod ng makina. So ayan, 76 na. Review ko na lang ulit kung may pagbabago sa takbo saka sa status ng sa radiator fan. Tuloy-tuloy pa rin yung ikot. So, kaya niya compensate yung init. Okay. So meron din tong actually marami siyang marami siyang piso. Kagandahan dito is free lang. Siguro ilagay ko na lang yung dito sa description ng video makakabili rin kayo. Maganda siya, sasaksak lang siya tapos connect ka sa wifi. Ayan o, connect kayo ng sensor. So ayun, parang umikot na ata dyan, umikot na yung fan pero hindi pa rin ramdam yung hangin unlike sa stock sa 120 watts ata yun, 80 watts lang. So umiikot na yun dyan. Ito lang alam kung mapapansin nyo, pero umiikot na yun dyan. Tapos tingnan nyo yung 78, 77, 76. So gumagana naman siya kahit 74. Ewan ko lang kung tuloy-tuloy yung pagka. Ayan, 70, 70, 71. So pagpatak ng 70 or 60, 68, yan, push na siyang magpa-turn on. So at least yung nababawas temperature nasa 10 degrees Celsius. Ayan, balik na naman sa 67. So yung RPM natin 16, 15. So goods pa rin yan. Ito pa rin yung menu. Grabe ata yung parang kailangan parang palit ng langis sa mataas na viscosity. Lumalagabit na yung balbula. So may na-scan pala akong dyan, medyo siguro nung mag-overheat medyo may error tayo dyan, pero minimal lang naman na error. So pakita ko na lang din bali sa parking oxygen sensor kanya upstream. So palya, mapalya yun. So ayan, 71.
ipapakita ko mamaya sa inyo yung error na nababasa ng scanner. So ganun lang siya gumagana. So ito yung error na sinasabi ko. Papansin nyo, merong error dyan. Yung sa parting taas, yung sa parting oxygen sensor. Medyo sagad-sagad na yung ano. Dapat yung value lang is 0.8 seconds. Pero lumalagpas din siya ng ano, 0.82. Minsan nga nag 0.86 yan. Medyo mataas talaga yung ano. So far yan pa lang naman yung ano, at saka yung nandyan sa baba, yung second to the last, papansin nyo may error. Pero I think related yan dito sa yung nandito sa taas. Medyo ano na, pagka ganito daw, posible is oxygen sensor, pwedeng palinisan, or kung hindi kayang malinisan, pwedeng palitan. So ganyan yung ano, ganyan yung scanner. So buti na nga lang merong interface yung Rusi Karusa para na-check yung ano, yung mga ganitong sira. Ano talaga, talagang masailan talaga yung mga unit natin, mga boss. Talagang kailangan talagang tiyagain. Kasi nga mga generic or mga ano yung pinanggamit na mga materialis or mga equipment. So buti na nga lang kamo is may scanner. So check ko pa to. Napansin ko rin is tumaas talaga yung ano, gas consumption. Hindi ko lang alam kung dahil sa taas ng gas, pero yung pansin ko is yung dating 18 to 20 liters per kilometers per liter dati nung hindi pa nag-overheat, hindi pa nasisira yung pan. Ganon yung consumption ko. Pero ngayon, yung 1 litro ko nalalaro na lang sa 14 to 15. Same driving style, same naman yung ano. Mahirap talagang ano, kasi ito oxygen sensor, baka masyadong mataas yung fuel mixture. Same lang din yung gamit na gas, unleaded. Kaya di ko alam. So yun lang. Good day and salamat.